Kapag sinabing teppanyaki, tunog mahal at sosyal. Chef ang nagluluto sa harap mismo ng customer sa mamahaling restaurant. Pero sa teppanyaki experience na ito, walang reservation, walang dress code, pero kumpleto sa init, usok at sarap. Medium rare, kuya. Walang large. Ang bango! May yung usok na lasa. Abot kaya lang, isang sizzling street adventure sa teppanyaki sa bangketa. Sa loob ng halos 2 dekada, kusina ang naging mundo ni Andy. Nagsimula po ako mag-dishwasher para po matuto ako magluto po sa kitchen po. Nung pumasok po ako ng restaurant po, parang gusto ko po kasi mag-apply mag-abroad po. Kasi mas mabilis daw po pagdating sa restaurant ka na po, mas mabilis siyang makaalis ng ibang bansa. Puso sa pagluluto rin ang nagbigay lakas sa kanyang pasukin ang food business. Wala po akong diploma ng culinary. Bali, ang puhunan ko lang po rito is sipag-tiyaga po at saka diskarte po. Hanggang sa naging cook si Andy sa isang Japanese restaurant kung saan mas nahasa pa niya ang kanyang kaalaman sa pagluluto sa pamamagitan ng karanasan. Pioneer din po ako sa Japanese na pinasukan ko. Umabot din po ako ng 9 years. Puro training lang naman po. Tsaka kapag may oras po, pa-practice. Doon na pag-aralan ni Andy ang teppanyaki style ng pagluluto. Bali sa teppanyaki po kasi lahat po dyan, kailangan estimated nyo po ay ilalagay nyo po. Kailangan yung pangamoy nyo po medyo sensitive po para alam nyo po kung salty po yan. Kasi makikita nyo naman po kung dark na dark po yung ibig sabihin po maraming toyo po. Ang teppanyaki ay pinagdikit na salitang Hapon, teppan o bakal na lutuan, at yaki na ibig sabihin ay inihaw o pinirito. Isang estilo ng pagluluto kung saan ang pagkain ay niluluto sa mainit na iron plate sa harap mismo ng kakain. Pero ang teppanyaki cooking ni Andy, nasa bangketa lang. Dala niya ang parehong teknik, parehong lasa, at parehong dedikasyon sa pagluluto. Para kahit papano, yung iba po kasi, yung hindi po nakakain sa restaurant po, matitikman po nila sa akin. Kapag sinabing teppanyaki, tunog mahal at sosyal. Chef ang nagluluto sa harap mismo ng customer sa mamahaling restaurant. Pero sa teppanyaki experience na ito, walang reservation, walang dress code, pero kumpleto sa init, usok at sarap. Abot kaya lang, isang sizzling street adventure sa teppanyaki sa bangketa. Grabe naman niya, para may sunog. Steak ba yan? Yes, ma'am. Oh. Anong danis po ng steak niyo po, ma'am? Medium rare. Medium rare lang po. Grabe, ba't may usok-usok pang gaba? Pinaplambay-plambay pa yun. Yes, ma'am. Para ma'am yung aroma, ma'am, yung smoke flavor po ma'am makuha ma'am. Okay. Para sa beef salpikaw, una, naggisa ng bawang, inilagay ang karne ng baka at ang special sauce. So, kasi parang ang beef, pag nasobrahan mo ng luto, mas titigas eh. Matigas, No? yes, ma'am. Sir, dapat pag ganito para mas masarap, may rice siya, may kakainin Yes po. tayo. Pang-uulaman, di ba? Okay. Gagawa po tayo, ma'am. Okay. Nilagyan ng sibuyas, leeks, carrots, bell pepper at kanin. Pati simpleng pagluluto ng itlog, may pasabog! Baka gusto niyo po, ma'am, mag-try ng jumping egg po. Sige, Ganito po siya, ma'am. Tapos, babagsak mo. Tapos ganun po, ma'am. Ang galing. Patay tayo. Okay, my turn. Ganito siya, ma'am. Bali, ilagay niyo po ngayon. Dito. Yes po. Tapos, Tapos, tapos niyo ngayon po. 1, 2, 1, 2, 3. Siyempre, never say die. Isa pa. Pickleball. Okay, 1, 2, 3. Okay yan? Tama ba yan? Okay, round 3. 1, 1, 2, tapos ganon. Yes po, hit po.
wala namang nasayang sa mga itlog na pinagpraktisan ko. Nakain pa rin lahat. Sarinati ko naman ah. Yes po, ma'am. Tama, di ba? Tama po, ma'am. Para makumpleto ang Japanese fried rice, titimplahan ng butter, toyo, asin at paminta. Kaya lang, tingnan nyo kung gusto nyo gawin yung sa itlog sa bahay. Para sulit, pinakitaan pa tayo ni Andy ng ibang teknik, gaya ng onion volcano Oh, ang galing! So, maluluto na yung onion. Yes, ma'am. at mango flambe. Uy, ngayon ka na nakakita ng manggang pinirito. Oh, ay, amoy na amoy yung mangga. Ang bango. Interesting, ha? To end it with a bang! Weh! Talagang ganon, ha? Ayan na. Nakakita na ba kayo ng inapuyang mangga? Oo, interesting to. Kaya, dahil interesting siya, kailangan matikman natin. Sarap ng ano, yung mangga. Nagkaroon siya ng kakaibang lasa dahil nga parang pinirito niya, no? May smoke Slight- flavor po siya. Oh, smoke flavor siya. Sarap. Kasi live cooking nga po is, hindi mo siya pwedeng tikman. Kung ano po ang isinirve nyo sa customer, yun na po yun. Dagdag pressure pa raw sa pagluluto ang iba't ibang tricks na ginagawa niya. Kahit po sa bahay minsan po, nagpa-practice po ako ng mga time na yun. Kasi kailangan ko po kasi sa teppanyaki po, kahit papaano, required din po kahit counting tricks lang. Sulit naman daw sa reaction ng customer. Tutuwa yung customer po, tapos yung iba po, medyo galante po yung customer. Ang lahat ng natutunan ni Andy sa restaurant, napakikinabangan niya na rin sa sariling negosyo. Kahit po nagtatrabaho po ako noon, nagpapa-order na po ako ng food trip. Nag-start po kami ng puhunan po sa food tray po as 5,000 po. Lumago naman po siya kahit papaano po. Ang kinikita noon sa pagbebenta ng food trays, ipinuhunan para sa kanyang sariling kainan. Sabi ko siguro kailangan natin maglagay ng kahit malit na tindahan. Kasi nga po is ang teppanyaki Japanese po is masyadong mahal po. Kaya po dito po sa akin po, naglagay po ako ng parang affordable po siya. Hindi lang daw winner ang mga gimmick ni Andy. Panalo rin daw sa lasa ang mga pagkain niya. Madali lang po sa nguyain, malambot po yung corner. Talagang ng audience. Yes, nakaka-abis. Lalo na yung mga pausok ni Kuya. May dagdag na parang smokiness, literal na smokiness. Dahil literal may usok. Patok din daw ang kita sa teppanyaki sa bangketa. Sa ngayon po, kumikita naman po kahit papaano po ng 5-digit a month po. Ang abilidad sa pagluluto, malaking puhunan din para ang negosyo, tangkilikin at pusuan.